Sinampahan ng panibagong graft complaint si Pasig City Mayor Vico Soto sa Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamong undistributed cash allowance na ipapamahagi sana sa mga empleyado ng City Hall noong nakaraang araw ng Pasig. Ito ay ikalawang reklamo laban kay Soto simula nang maupo ito bilang alkalde ng Pasig City noong 2019. August 7, isinampa ang naunang kaso laban sa punong lungsod, kaugnay sa pagbibigay umano ng 100% tax discount sa isang telecommunications company na pinabulaanan naman ni Soto at ng kumpanya. Sa panibagong reklamo, nilabag umano ni Soto ang Government Procurement Act o ang undistributed cash allowance para sa mga empleyado ng Pasig City Hall. Sa isinumating 28-page complaint ni Michelle Prudencio, isang Pasigueño noong July 30, 2024, inakusahan nito ang alkalde at sina Elvira Flores, Human Resources Development Head, Attorney Jeronimo Manzanero, City Administrator, at si Attorney Josephine Lati Bagawisan, Bids and Awards Committee Head, na hindi umano ipinamahagi ang cash allowance na 1,500 pesos sa mga empleyado. Kasabay sana ito ng pagdiriwang ng ika-451 araw ng Pasig noong Hulyo 2 taong kasalukuyan. Dagdag pa dito, imbis na cash allowance, commemorative t-shirts umano ang kanilang natanggap at walang proper procurement process. Ang reklamo ay nag-ugat sa inilabas na Executive Order 28 ni Mayor Vico noong Hunyo 27. Kung saan nakalagay na ang 1,500 pesos ay gagamitin para makabili ng commemorative t-shirts para sa pagdiriwang ng Araw ng Pasig 2024. Nakasaad rin sa EO na alam ng mga empleyado ng City Hall ang scheduled distribution dates na July 28 at 29. Sa unang araw ng distribution, t-shirts lamang aniya at walang cash allowance ang kanilang natanggap. Sa pilitang gumawa umano ng acknowledgement receipts upang palabasin na nakatanggap sila ng cash allowance ayon sa complainant. Inakusahan din ni Prudencio ang BAC na wala umanong naganap na competitive bidding para sa pagbili ng mga t-shirt na nagkakahalaga ng 17.2 million pesos. Walang kahit anong posting ng bid invitation para sa pagkuha ng Araw ng Pasig t-shirts. Ito ay lantarang pagpabaliwala sa legal requirement ng procurement process na nangangahulugan lamang na ito ay gross negligence sa bahagi ng mga akusado o intentional circumvention of established rules. Dagdag pa ng nagreklamo. Nang hinga ng komento si Soto ukol dito gaya ng kanyang naunang mga pahayag, bahagi umano ito ng mga dirty tactics ng ibang political group at hindi pa umano sila nakakatanggap ng kopya ng kaso. Samantalang isang petisyon na humingi ng pansamantalang restraining order laban sa pagtatayo ng bagong Pasig City Hall ang inihain sa Regional Trial Court ng lungsod. Isang Alejandro de la Vega Sanoy ang naghain noong Agosto 19 laban kina Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski at ilang konsehal kagaya ni Kiko Rustia, Connie Raimundo, Simon Romulo Tantoco, Pau Santiago, Buboy Agustin, Eric Gonzalez, Maro Martires, Kil Costillas, Angelo De Leon at Volta de los Santos bilang mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Naghain ng petition for declaratory relief, writ of preliminary injunction at pag-i-issue ng temporary restraining order laban sa pagtatayo ng 9.6 billion peso Pasig City Hall sa Pasig City Court. Sa 39-page petition, hiniling ni Sanoy sa korte na ideklarang void o walang bisa ang Resolution No. 42-11 na nagpapahintulot sa City Government ng Pasig na pumasok sa isang multi-year contract para sa procurement ng design and build services at construction ng bagong Pasig City Hall. Hiniling na ideklarang null and void ang guidelines para sa pag-i-issue ng multi-year contract authority. Gayon din ay hiniling niya ang pagpapahinto ng Ordinance No. 13 na ipinasa ng konseho. Ayon kay Alejandro, ang mga ito ay contrary to law, issued irregularly and beyond the authority of the respondents, unconstitutional at dangerous precedent if left unchecked. Hindi daw humiling ang city government sa DPWH ng inspeksyon para sa demolition. Wala umanong ordinansa o resolusyon sa pagbuo ng disposal committee. Sinusubukan pa ng Ayon Pasig na kunin ang pahayag ng mga respondents.
Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.